Mustag magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers. So ngayon ay 15 days old na po no ang ating mga talong. So ito na po ang mukha sa ating 15 days old na talong mga ka-farmers. Napakaganda na pong pagmasdan at tingnan. So nakakatuwa na po sila kasi malalaki at malalapad na ang kanilang mga dahon. So yun po mga ka-farmers, mga ka-viewers. So ang luwang ng ating taniman ng talong ay mahigit kumulang po 2 hektarya. So tara, samahan niyo ako at ipapasyal ko kayo, no? So ganito mga ka-farmers, kaganda at tingnan ang ating talong. So meron tayong nasa mga 70 plus no kalinya na talong. Simula sa isang gilid papunta din eh. So nasa mga 70 plus to mga ka-farmers. So kanya na kadami. So mahigit kumulang to 2 hektarya or 15 to 16 ki kapuno mga ka-farmers. So yun na po ang ating makikita no sa mga talong natin. Ayan, nalagyan na natin to dito ng ipot banda at saka dong banda ay wala pa mga ka-farmers. Dahil nabisi kami ng sobra. Ayan. Mapapansin at makikita na natin ang mga dahon na nagumpisa ng malalapad mga ka-farmers kahit sa damuhan oh. Yan, malalapad na. So tinaniman po ng ating mga tao. Yan. So meron tayong 48 na linya no na nasa tag 200 230, 240, ganyan ang laman. 48 mga ka-farmers, and then may mga maiksi tayo doon. Kaya ang tansa natin o estimate natin sa mga puno po ng ating talong nasa 15k hanggang 16k. So ganyan kadami. Yan mga ka-farmers, maganda na at malalapad na ang kanilang mga dahon. So yan. So yun ang linya mga ka-farmers papunta sa isang dulo. Ang pinakamataas, may mataas na linya dyan noon na nasa tag 250 siguro kapuno. Nasa mga itong nasa tag 230 mga ka-farmers, nasa ano to mga 15. And then mga 18 siguro din nasa mga 30 ang tag 250 kapuno. So yan na po sila mga ka-farmers, 15 days na. So bless po tayo kasi inulan tayo sa nakarang araw din kahapon, ambon no. Simula umaga, buong gabi din umaga. Din ang ulan mga ka-farmers hindi masyadong malakas, tama lang. So yung unang araw lang, yung nakarang araw ang malakas. So ngayon, ito na sila. Napakaganda na. So yan ang trabaho ko mga ka-farmers no. Bawat naikot ako sa farm, palagi kong binibidyohan at in-update para makita at masundan sa mga farmer, mga talong farmer. Pati sa ating ampalaya dyan mga ka-farmers. So yung ampalaya natin, napakadami ng bunga. So yan mga ka-farmers, kunti na lang ang ating inaantay din eh. Kasi pag mapaganda lang natin to, ang tubo niya ni mga ka-farmers sa 40 5 days lang may ma-harvest na itong pa isa-isa. Ibig sabihin isang puno, isang bunga, ganyan. And then may mga puno ding alangan. So yun po, hindi pa natin mapipitasan. Pero mga ka-farmers, alam nyo, dahil sabay ito silang naitanim, sabay ipinunla, so kunti lang ang diferensya mga ka-farmers. And then halos lahat na puno ay magdadala ng bunga. So parang nasa 2 to 3 days lang ang diferensya. So pag mapitas natin mga ka-farmers, dahil maraming puno, ayan, marami din tayong mapipitas na mga bunga. So ito na po sila. So ngayon mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo kasi palagi ko nabanggit sa mga vlog ko na in-upload sa YouTube na may dalawang paraan tayo sa pagtatanim po, no? Masili man, maatsal man, makamatis man, mapalay, pati sa talong. So may tinatawag tayong basal application at saka diretsyon tanim. Ito diretsyon tanim to mga ka-farmers. Bakit na itanim to diretso at walang basal? Dahil po ang edad ng ating talong ay pwede nang itanim tapos
wala na tayong oras dahil sa nalasa ni Bagyong Inday na sobrang ulan. So ang ginagawa natin mga ka-farmers, na itanim natin sila diretso, and then pagkatapos mga 2 days pinapadiligan ng fertilizer, and then yung sa edad na 11 to 12 days pinapalagyan na natin ng ipot. Kaya dito na sila ngayon, no. Pakaganda na nilang tingnan kasi ang mga dahon nila mga malalaki at malalapad na. Ayan na po sila mga ka-farmers. So ito mga ka-farmers, wala tong puting ha o basal. So kung halimbawa gawin natin ang basal, hantang habang inaantay natin ang paglaki sa mga punla natin itatanim na talong, yung area na ating nalalamprip ay butasan natin sa lalim na 6 inches. Tapos mabutasan mga ka-farmers, halimbawa may 1 hektarya ka, nabubutasan mo lahat. Maglagay ka ng fertilizer sa dami na 10 to 20 grams. Ang fertilizer nating lagay, Unique 16, Mega Multitambalinapain, Dopus at saka Wukusim Granule. So ilahalo sila o ilahok lahat mga ka-farmers. So ang paglahok o paghalo mga ka-farmers, isang Unique 16, isang Mega, 2 Dopus, 2 Wukusim Granule. So yun po mga ka-farmers. Then ang ilagay mo sa bawat butas, 10 to 20 grams. So ganyan kadami. So ang hukayin mo mga ka-farmers 6 inches. Ilagay mo ang fertilizer bago ang ipot ng manok. Ikaw na mga ka-farmers ang mag-ano sa ipot ng manok. Magtansyak kung gaano karami. So yun lang mga ka-farmers ang i-share ko po sa inyo, no, kung gagawin nyo dyan ang basal application. So ganun pa din, 3 days after transplant pwede na kayo magdilig ng fertilizer. So ito mga ka-farmers, na itanim natin to diretso. Walang puting, walang ipot. So yung itanim natin to, magalipas ng mga 2 araw nagpapadilig na tayo ng fertilizer, and then inulit natin sa 10 araw, and then ngayon mga farmers, may nakalagay ng ipot sa 11 to 12 days. So hindi pa tapos, mayroon pa dong hindi nalagyan. So yun ang ating ginagawa mga ka-farmers, para ang kalalabasan niya ay walang pinagkaiba sa puting. So mas maganda tong puting mga ka-farmers kasi wala ka nang ibang intindihin na trabaho kundi ang paghahagis na lang ng lupa ng puno, no, kung hindi mo ma-evade. So pag halimbawa may evade mo pa at may emulsing, yun ang maganda. So may video ako mga ka-farmers sa aking reels o sa Facebook na nilagyan ko ng fertilizer and then ipot, tapos bined bago tinakpan ng mulching. So ang layo sa paglagay ng ipot mga ka-farmers, parang ano lang, wala lang isang dampal para kung saan banda, kasi hindi naman natatansan ng ipot, basta kinalat lang namin sa ilalim mga ka-farmers sa binubutas namin na parang irrigation. So ganun mga ka-farmers, nilagyan namin ng ipot, fertilizer. So kahit saan natanim ang so sa ilalim may ipot at saka fertilizer. So hayaan lang natin ang ugat ng ating mga punla ang makakarating sa ating nilalagay na mga basal o footing na fertilizer at saka ipot. So yun po mga ka-farmers. So pagkalipas ng mga ilang araw, so maganda na siya. So ito mga ka-farmers, katulad nito, yan, maganda na, malalapad na ang kanyang dahon, malinis ang talbos. Kasi yung unang araw may video kita po ako na ito yung inaatake ng harabas, kaya may mga dahon na ganyan mga ka-farmers, napunit yan, butas-butas yan. Yan. So pinapa-sprayhan lang po natin ng Exalt, yun lang. Okay, so yun lang po siguro ang ma-share at maibahagi ko sa inyo. So bago tayo magtapos mga ka-farmers, big love shout out sa lahat nating mga subscriber, mga viewer, sharer at commentator, at saka sa may mga katanungan, lalo na sa mga baguhan, paki-comment na lang po kung may papagawa po yung video, pwede din po mga ka-farmers. So mga ka-farmers, abang-abang po tayo kasi may request video. Ang request video mga ka-farmers, paano daw tayo magpapataba sa lupang medyo payat o mahina ng mga ka-farmers. So abangan nyo mga ka-farmers kasi yun po ang pinaka magandang content o talking point mga ka-farmers, yung ganyang tanong. No? Kasi may mga produkto tayong na i-apply para makondisyon ang lupa. So ito mga ka-farmers, talungan to lahat, higit kumulang 2 hektarya, kaya ay napakaganda.
Yan. So pantay-pantay po ang laki nila. So yun lang. Bye bye and God bless. Kasi may lalaki ka rin pa ako papunta province mga ka-farmers dahil may seminar tayo doon o training. Yun lang po. Bye bye.